Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang panibagong kaganapan na naman dito sa kaso ni Ripple laban sa SEC. At dahil dito, sa XRP ay bumagsak po ng 5%. Maraming traders at investors ang nagulat sa mabilis na pagbabago ng presyo. Pero ang tanong, bakit nangyari ito? Ano po ba ang desisyon ng korte at ano ang susunod na mangyayari sa laban ng Ripple at SEC? Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, kagabi lamang ay tumanggi po si Judge Analisa Torres sa joint request ng Ripple at saka SEC para sa tinatawag na indicative ruling. Ang ruling na ito ay ito sana ay paraan para mapabilis ang settlement o kasunduan ng dalawang panig. Pero hindi po ito pinayagan ng korte. Dahil dito nawala ang momentum ng XRP at bumagsak po siya ng 5%. Mula po sa taas na $2.60 papuntang $2.35. Hindi lang ito simpleng pagbaba, kundi indikasyon na may uncertainty o hindi klaro ang future ng kaso. At sa mundo ng crypto, kapag may alinlangan, nagiging bearish po ang market. Ngayon ay ano nga ba ang desisyon ni Judge Torres at ano ang ibig sabihin nito? Ayon po kay Judge Torres, ang motion na isinampa ng Ripple at SEC ay improperly filed. Ibig sabihin ay hindi nito sinunod ang tamang proseso ng korte. Parang shortcut ito na gustong lampasan ang mga mahahalagang bahagi ng kaso, tulad ng final decision tungkol sa illegal securities at pagbabayad ng buo ng penalty or multa. Kaya ang sabi ng korte, hindi pwedeng basta-basta baguhin ang ruling. Kailangan munang dumaan sa tamang proseso at patunayan na ito ay makakabuti para sa publiko at sa mga institutional buyers ni XRP. Ano naman ang naging reaksyon ng mga legal experts sa community? Si Attorney John Deaton, isa po sa mga prominent pro-XRP lawyers, ay nagbigay po siya ng matapang na komento. Ayon sa kanya, nakakagulat na pagkatapos ng 5 taon na ginugol ng SEC sa kasong ito, kasama na ang libu-libong oras ng legal at saka judicial resources, ngayon ay parang gusto na nilang umatras sa ilang bahagi ng kaso. Ibig sabihin nito ay parang nagiging inconsistent ang SEC at ito ay nagbibigay ng pagdududa sa tunay nilang intensyon. Ngayon ang susunod po na hakbang para kay Ripple, ano po ang susunod na hakbang para kay Ripple at ang SEC? Ayon naman po kay Ginoong Stuart Alderoty, siya po ang Chief Legal Officer ng Ripple, wala raw nagbago sa mga panalo ng Ripple. Tulad po ng ruling na hindi isang security sa XRP. Ang issue lamang ngayon ay tungkol po sa procedural concerns o tamang proseso sa cross-appeal dismissal. Ayan. Ngayon is dito na po tayo sa technical analysis kasi na-content naman po natin kanina yung tungkol sa kaso na yan. Ayan, kaya panoorin na lamang po ninyo yung tungkol sa kaso na yan. Ayan, kasi napaliwanag ko po yan sa mas detalyadong paraan sa mas naunang video natin tungkol dito kay XRP. Kaya yan, ang focus po natin is ang kanyang technical analysis dito. Yan, ayon po dito sa chart, ito po ay XRP USD trading pair, 1 hour chart time frame po ito. At mula po ito sa datos ng crypto.com. Yan, ayon po dito sa chart, si XRP ay nasa critical trendline support na $2.40. Kapag bumagsak pa ito pababa, pwede pong bumagsak sa XRP sa susunod na support level sa pagitan po ng $2.19 hanggang $1.79. Ang open interest po ng XRP ay bumagsak po siya ng 6% sa $5.08 billion. At ang mga liquidation sa loob ng 24 oras ay umabot na po sa $22.86 million. Ibig sabihin ay maraming traders na po ang na-liquidate sa kanilang long positions. Ito ay malinaw na indikasyon na bearish ang sentiment ng market para kay XRP sa ngayon. Ngayon ay bakit po hindi sumabay sa pag-angat ang ibang altcoins dito kay XRP?
Habang ang ibang altcoins tulad po ni na Ethereum, Solana at Dogecoin ay umangat ng 3% hanggang 50% nitong buwan, sa XRP po ay nanatiling tahimik. Tumaas lamang ng 16%. Ibig sabihin ay may epekto po talaga ang legal battle sa kanyang performance. Hindi po siya nakaka-attract ng bagong investors habang may kasong nakabinbin. Yan, ngayon ay ano naman ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ng XRP. Para sa atin na may XRP holdings, kailangan po nating maging maingat sa mga susunod na linggo. Dahil sa hindi pa tapos ang legal issue, pwede pong magkaroon ng biglaang pagtaas o pagbagsak ng presyo. Kaya kung XRP holder ka, maghanda ka po sa volatility. Kung trader ka naman ay bantayan mo ang trendline levels at huwag ka pong mag-all-in ng walang stop loss. Mahalaga rin na iwasan muna natin ang FOMO or fear of missing out dahil hindi pa malinaw ang timeline ng settlement. Sa ganitong panahon ay mas mainam po ang patience at tamang risk management. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa aking palagay, ito po ay isang test of patience para sa XRP community. Habang ang iba ay natutuwa sa short-term gains, sa XRP ay patuloy po na nakikipaglaban para sa long-term legal clarity. Oo, nakakainip. Oo, nakakabahala ang pagbagsak ng presyo. Pero tandaan natin, sa crypto, ang mga may malinaw na legal standing ang mas matibay sa long run. Kung magtatagumpay po si Ripple sa dulo, pwedeng lumipad sa XRP sa mas mataas na presyo. Pero kung hindi ito maayos po ng maayos, baka mawalan ng kumpiyansa ang market. Kaya para po sa mga Pinoy na naniniwala kay XRP, ang diskarte ay hindi puro excitement, kundi maingat na pag-monitor sa developments. Panatilihin po ang open mind, yan, or bukas na isipan, at huwag po tayong umasa sa hype lamang. Alright, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.